Alam kong malapit nang dumating ang pag-ibig ng aking buhay, pero kailangan kong gawin ito. Mahal na nilalang ng liwanag, kung nakikita mo ang mensaheng ito sa eksaktong sandaling ito, hindi ito pagkakataon lamang. Ang mga anghel ay naggabay sa akin upang dalhan ka ng isang banal na mensahe tungkol sa pag-ibig na paparating sa iyong buhay. Huminga ng malalim kasama ko ngayon. Langhap, buga, hayaan ang iyong puso na magbukas upang tanggapin ang mga banal na salitang ito. Bago magpatuloy, may napakahalagang bagay akong hihingin sa iyo. Kung nadarama mo ang espesyal na koneksyon sa mensaheng ito, kung mas mabilis ang tibok ng iyong puso ngayon, kung may sasabi sa iyo sa loob mo na ang video na ito ay dumating sa iyo sa eksaktong sandaling kailangan mong marinig ito, mag-iwan ng like sa video na ito. Ang simpleng kilos na iyon ay nagpapataas ng vibrasyon ng mensaheng ito at nagpapahintulot na ito ay makarating sa mas maraming kaluluwa na kailangang marinig ito. Bawat like ay parang panalangin, parang liwanag na sumusunog sa universo upang gabayan ang iba pang mga puso tungo sa katotohanan ito. Sinasabi sa akin ng mga anghel na mayroon kang malalim na pakiramdam. Isang katiyakan na namumuhay sa pinakaloob ng iyong kaluluwa. Alam mo na ang pag-ibig ng iyong buhay ay malapit na, napakalapit. Mararamdaman mo ito sa iyong puso, hindi ba? Kung minsan ay banayad na pakiramdam, kung minsan ay napakalakas na nawawalan ka ng hininga. Marahil ay nagigising ka sa madaling araw na may emosyon na hindi mo maipaliwanag, isang matamis at misteryosong pag-asam. Marahil ay naglalakad ka sa kalye at nadarama mo na may mahiwagang mangyayari. Ngunit may kritikal na bagay na kailangan mong gawin bago mangyari ang banal na pagkikita na iyon. At ang bagay na iyon, mahal na nilalang ng liwanag, ay ang hinihiling ng mga anghel na ibahagi ko sa iyo ngayon. Hindi ito simpleng mensahe. Ito ang mensahe na maaaring lubusang baguhin ang iyong landas tungo sa tunay na pag-ibig. Bahagi 1. Ang mensahe ng mga anghel. Ang mga anghel ay bumubulungan sa iyong puso sa sandaling ito. Nakikita nila ang iyong kinabukasan, alam nila ang bawat hakbang ng iyong landas, at mayroon silang agarang, makapangyarihang, at nagbabagong mensahe para sa iyo. Ipinapakita nila sa akin ang mga larawan, mga pakiramdam, at pinapahintulutan nila akong makita ang inihanda para sa iyo sa banal na antas. Ang pag-ibig na hinihintay mo, ang tunay, malalim, at nagbabagong pag-ibig na iyon, ay inihahanda sa langit sa eksaktong sandaling ito. Habang namumuhay ka araw-araw, habang nagtatrabaho, nagpapahinga, nangangarap, ang mga anghel ay naghahabi ng mga gintong sinulid na magkokonekta sa iyong kaluluwa, sa kaluluwa ng iyong tunay na pag-ibig. Ang espesyal na taong iyon ay ginagabayan din tungo sa iyo. Nadarama din niya ang parehong pag-asam, ang parehong hindi maipaliwanag na katiyakan na may darating na dakila. Ipinapakita sa akin ng mga anghel na ang taong iyon ay gumagawa ng sariling panloob na gawain. Pinapagaling niya ang sariling mga sugat, natututo siya ng mga aralin na kailangan niyang matutunan upang maging handa para sa iyo. At ikaw, mahal na nilalang ng liwanag, ay inihahanda rin. Bawat karanasang naranasan mo, bawat luhang tumulo mo, bawat sandali ng kalungkutan, lahat ay bahagi ng banal na paghahanda na ito. Ngunit makinig ng mabuti sa inihahayag ng mga anghel sa banal na sandaling ito.
Sinasabi nila sa akin na bago kayo magkita, bago magtama ang inyong mga landas sa mundo, bago mag-cruise ang inyong mga mata sa unang pagkakataon at makilala ang isa't isa sa kailaliman ng kaluluwa, ikaw ay kailangang gumawa ng isang pangunahing bagay. Hindi ito komplikado. Hindi ito nangangailangan na maging perpekto ka, ngunit ganap na kinakailangan. Ito ang huling hakbang na magbubukas ng mga pintuan ng langit upang ang pag-ibig ay malayang dumaloy sa iyong buhay. Kung nakakaramdam ka ng kilabot ngayon, kung sinasabi sa iyo ng iyong intuisyon na ang mensaheng ito ay para sa iyo, kung nararamdaman mo na gusto ng iyong mga luha na dumaloy, isulat sa mga komento, "Handa na ako para sa pag-ibig." Huwag mong balewalain ang kapangyarihan ng mga salitang ito. Binabasa ng mga anghel ang bawat komento, bawat salitang isinusulat mo na may intensyon. Ang iyong nakasulat na salita ay may napakalaking kapangyarihan sa universo. Ito ay deklarasyon. Ito ay banal na kasunduan sa iyong sariling kapalaran. Ipinapakita pa sa akin ng mga anghel. Ipinapakita nila na marami sa inyo ay naghihintay na sa loob ng mga taon. Ang ilan ay naghintay ng napakatagal na halos nawalan na ng pag-asa. Dumaan kayo sa mga relasyong hindi gumana. Mga relasyong nagturo sa inyo ng kung ano ang hindi ninyo nais. Mga relasyong pumunit sa inyong puso ng 1,000 piraso. Nakaramdam kayo ng kalungkutan sa mahabang gabi. Nagtanong kung may mali ba sa inyo. Nagalinlangan kung ang tunay na pag-ibig ay tunay na umiiral para sa inyo. Hayaan mo akong sabihin sa iyo nang may buong katiyakan na ipinahahatid sa akin ng mga anghel. Ang sagot ay oo. Ang tunay na pag-ibig ay umiiral para sa iyo. Hindi lang umiiral, nakatakda ito para sa iyo. Nakasulat ito sa mga bituin, nakaukit ito sa iyong kontrata ng kaluluwa, ginagarantiya ito ng mismong universo. At mas malapit ito kaysa sa iyong iniisip. Maaaring nasa likod lang ng kanto. Maaaring 3 buwan lang ang layo. Maaaring nasa parehong lungsod ka sa sandaling ito. Hindi pa alam na ikaw ay umiiral. Ipinapakita din sa akin ng mga anghel na ang ilan sa inyo ay nasa mga relasyong hindi tama. Na sinubukang pilitin ang mga koneksyon na hindi aligned. Na naging kontento sa mas mababa kaysa sa karapat-dapat dahil takot kayong maging mag-isa. At lahat ng iyon, bawat pagkakamali, bawat maling desisyon, bawat pusong nasira, lahat ay bahagi ng banal na plano upang dalhin ka ng eksakto sa sandaling ito, sa mensaheng ito, sa katotohanan ito. Bahagi 2. Ang kinakailangang paghahanda ngayon. Hayaan mo akong ihayag kung ano ang sinasabi ng mga anghel na kailangan mong gawin. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng mensahe, kaya hinihiling ko sa iyo na magbigay ng buong atensyon. Tahimikin ang anumang panggambala, tumuon ang lahat ng iyong enerhiya sa mga salitang ito, dahil ang aking ibabahagi sa iyo ay maaaring magbago ng lahat. Ang kailangan mong gawin ay pagalingin ang iyong sarili. Alam kong maaaring tumunog na simple kapag narinig mo ito ng ganyan, ng direkta. Marahil ay naisip mo na ito ay mas komplikado, mas mistikal, mas mahirap makamit. Ngunit hayaan mo akong ipaliwanag ang banal na lalim nito. Dahil ang pagpapagaling ay ang pinakamahalagang gawain na gagawin mo sa iyong buhay. Hindi lang para sa pag-ibig, kundi para sa lahat. Ipinapakita sa akin ng mga anghel nang may malinaw na kalinawan na nagdadala ka ng mga sugat mula sa nakaraan.
Hindi ako tumutukoy lamang sa mga romantikong relasyong hindi gumana, bagamat siguradong nandoon iyon. Tumutukoy ako sa mga sugat na nagmula sa iyong pagkabata, sa kung paano ka natutong umibig o hindi umibig, sa kung paano ka tinuruan o hindi tinuruan ng iyong sariling halaga. Tumutukoy ako sa mga peklat na iniwan sa iyong puso, ng mga taong dapat ay umibig sa iyo nang walang kondisyon, ngunit dahil sa kanilang sariling hindi napagaling na mga sugat, hindi nila ito nagawa. Ipinapakita sa akin ng mga anghel ang mga nakaraang relasyon na nag-iwan ng malalim na peklat sa iyong puso. Marahil ay may pagtataksil, marahil ay may pagpapabaya, marahil ay may malupit na mga salitang umaatungal pa rin sa iyong isip kapag handang magbukas sa bagong tao. Ipinapakita nila sa akin ang mga sandali ng pagtanggi na lumikha ng mga pader ng proteksyon na napakataas at napakakapal na ngayon. Kahit gusto mong umibig, ang mga pader na ito ay humahadlang sa daan. Ipinapakita nila sa akin ang mga takot na nagpapadalawang isip sa iyo sa iyong sariling kakayahan na umibig at mahalin ng tunay. At narito ang banal na katotohanan na nais ng mga anghel na lubos mong maintindihan. Ang pag-ibig ng iyong buhay ay hindi maaaring ganap na pumasok sa iyong buhay kung ang iyong puso ay puno ng sakit mula sa nakaraan. Ang iyong puso ay parang magandang bahay, ngunit kung ang lahat ng silid ay puno ng masakit na mga alaala, ng galit, ng takot, ng pagdududa sa iyong sarili, walang espasyo para sa bagong pag-ibig na pumasok at manatili. Ngayon, makinig ng mabuti, ito ay kritikal. Hindi ibig sabihin na hindi ka karapat-dapat ngayon. Ikaw ay ganap na karapat-dapat at nararapat sa pinakadalisay na pag-ibig na umiiral sa unibersong ito. Ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa kung gaano ka gumaling. Ang iyong halaga ay likas. Bahagi ito ng iyong banal na diwa. Ngunit upang tanggapin ang pag-ibig na iyon sa kabuuan, upang maranasan ito ng lubos, upang makayang hawakan ito ng hindi sinisira, kailangan mong lumikha ng espasyo sa iyong puso. Kailangan mong linisin ang mga silid na iyon ng lahat ng hindi na nagsisilbi sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay umaatungal sa pinakaloob ng iyong pagkatao, kung nararamdaman mo na gusto ng iyong mga luha na lumabas at marahil ay tumutulo na sa iyong mga pisngi, kung nararamdaman mo ang bara sa iyong lalamunan, dahil ang mga salitang ito ay humahawak ng isang tunay na bagay sa loob mo, ibahagi ang video na ito ngayon. Ibahagi ito sa isang tao sa iyong buhay, isang taong kilala mo na naghihintay din ng tunay na pag-ibig. Isang taong kailangang marinig ang mga salitang ito ngayon tulad mo. Sa pagbabahagi ng mensaheng ito, hindi ka lang tumutulong sa ibang kaluluwa. Pinarami mo ang mga pagpapala na inihahanda ng mga anghel para sa iyo. Sinasabi mo sa universo, handa na akong maging daluyan ng liwanag. Ang pagpapagaling, mahal na nilalang ng liwanag, ay hindi nangangahulugang kalimutan ang nangyari. Hindi ito tungkol sa pagbura ng iyong kasaysayan o pagkunwaring hindi nangyari ang mga masakit na bagay. Ang pagpapagaling ay nangangahulugang palayain ang iyong sarili mula sa emosyonal na bigat ng mga karanasang iyon. Nangangahulugan ito ng pagbabago ng sakit sa karunungan, ng galit sa habag, ng takot sa tapang. Nangangahulugan ito ng pagtingin sa iyong nakaraan, sa mga mata ng isang taong lumaki, natuto,
nag-evolve. Ang pagpapagaling ay nangangahulugang magpatawad. At narito ang isang bagay na maraming tao ang mali ang pagkakaintindi. Ang kapatawaran ay hindi para sa ibang tao. Hindi ka nagpapatawad dahil karapat-dapat ang taong sumaktan sa iyo. Sa katunayan, marahil ay hindi karapat-dapat ayon sa mga pamantayan ng tao. Nagpapatawad ka dahil ikaw ay karapat-dapat sa kapayapaan. Dahil ikaw ay karapat-dapat na palayain ang iyong sarili mula sa mga hindi nakikitang tanikala na nagtatali sa iyo sa nakaraan. Dahil ikaw ay karapat-dapat na maglakad ng magaan tungo sa iyong magandang kinabukasan. Sinasabi sa akin ng mga anghel ng isang makapangyarihang bagay sa sandaling ito. Bitawan ang hindi na nagsisilbi upang gawing espasyo para sa paparating. Isipin ang iyong puso bilang hardin. Kung ito ay puno ng patay na halaman, ng damo, ng tinik, walang espasyo para tumubo ang magagandang bulaklak na gustong mamukadkad doon. Ang pagpapagaling ay parang paglilinis ng hardin na iyon. Paghahanda ng lupa, paglikha ng perpektong kondisyon upang mamukadkad ang bagong at kamanghamanghang bagay. Bahagi 3. Ang mga praktikal na hakbang para sa pagpapagaling. Ngayon bibigyan kita ng mga tiyak na hakbang na nais ng mga anghel na sundin mo. Hindi ito simpleng payo na nabasa ko sa isang libro o naimbento ko batay sa aking sariling karanasan. Ang mga hakbang na ito ay inihayag sa akin ng mga anghel. Ito ay mga banal na tagubilin upang ihanda ka para sa pag-ibig na paparating sa iyo sa eksaktong sandaling ito. Hakbang 1, patawarin ang iyong sarili. Ito ang unang hakbang at marahil ang pinakamahalagang sa lahat. Patawarin ang iyong sarili para sa lahat ng pagkakataong hindi mo pinahahalagahan ang iyong sarili tulad ng dapat. Para sa mga pagkakataong tumanggap ka ng mga mumurahin, kung kailan nararapat ka ng isang pistahan. Para sa mga pagkakataong nanatili ka sa mga relasyong alam mong hindi tama, dahil takot kang maging mag-isa. Para sa mga pagkakataong hindi mo pinansin ang mga pulang bandila dahil gusto mong maniwala na sa pagkakataong ito ay magiging iba. Patawarin ang iyong sarili para sa mga pagkakataong isinara mo ang iyong puso dahil sa takot kahit na may tunay na tao na lumapit sa iyo. Para sa mga pagkakataong sinira mo ang isang magandang bagay dahil hindi ka naniniwala na karapat-dapat kang maging masaya. Para sa bawat maling desisyon, bawat malupit na salitang sinabi mo sa iyong sarili, bawat sandaling ikumpara mo ang iyong sarili sa iba at nakita mong kulang ka. Sinasabi ng mga anghel ng isang malalim na bagay dito. Walang kasalanan sa iyong landas, pag-aaral lamang. Bawat pagkakamaling ginawa mo ay nagturo sa iyo ng isang mahalagang bagay. Bawat maling relasyon ay naglapit sa iyo upang maintindihan kung ano talaga ang gusto at kailangan mo. Bawat sandali ng sakit ay gumawa sa iyong mas malakas, mas marunong, mas handa para sa tunay na pag-ibig. Gusto kong gawin mo ito bawat gabi bago matulog. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso, damdamin ang tibok ng buhay sa loob mo, at sabihin ang mga salitang ito ng buong katapatan ng iyong kaluluwa. Pinapatawad ko ang aking sarili ng lubos at iniibig ko ang aking sarili kung ano ako sa sandaling ito. Sabihin ang mga salitang ito kahit sa simula ay hindi mo ito lubos na nadarama na totoo. Sabihin ang mga salitang ito
lalo na kung hindi ka komportable na sabihin ang mga ito. Dahil ang hindi ka ginhawahan na iyon ay eksakto ang pagtutol na kailangan mong sirain. Hakbang 2. Palayain ang nakaraan ng may kamalayan. Narito ang isang makapangyarihang ehersisyo na hinihiling ng mga anghel na ibahagi ko sa iyo. Kailangan kong gawin mo ito ng may banal na intensyon, ng may paggalang sa iyong sarili at sa iyong proseso ng pagpapagaling. Kumuha ng papel at panulat. Umupo sa isang tahimik na lugar kung saan hindi ka mabibigla. Huminga ng malalim ng 3 beses. Pagkatapos, isulat sa papel na iyon ang mga pangalan ng mga taong sumaktan sa iyo o ang mga sitwasyong naging sanhi ng malalim na sakit. Hindi mo kailangang isulat ang lahat ng detalye ng nangyari, ang pangalan lamang o maikling paglalarawan ng sitwasyon. Hindi mo ito ginagawa upang muling mabuhay ang sakit, kundi upang kilalanin ito at palayain ito. Kapag natapos ka ng sumulat, basahin ng malakas ang bawat pangalan o sitwasyon. At pagkatapos ng bawat isa, sabihin, "Pinalaya kita at pinalaya ko ang aking sarili. Wala ka ng kapangyarihan sa aking kasalukuyan o kinabukasan." Damdamin kung paano umaatungal ang mga salitang ito sa iyong dibdib. Marahil ay damdamin mong may matinding emosyon na sumusulong, pahintulutan ang mga ito. Ang pag-iyak ay nakakagaling, banal. Ito ay iyong kaluluwa na naglalabas ng emosyonal na lason. Pagkatapos, nang may pag-ibig at kamalayan, nang may kumpletong kaligtasan, sunugin ang papel na iyon. Maaari mo itong gawin sa isang metal na sisidlan, sa isang ligtas na lugar, kung saan mo makikita kung paano binabago ng apoy ang papel na iyon sa abo. Habang sinusunog mo ito, isipin kung paano dinadala ng usok ang lahat ng mabibigat na enerhiya tungo sa banal na liwanag upang maging puro pag-ibig. Isipin kung paano kinukuha ng mga anghel ang usok na iyon at tinatransmute ito sa mga pagpapala para sa iyo. Ang mga abo ay maaari mong ibalik sa lupa, kinukumpleto ang siklo ng pagbabago. Mula sa isang masakit na bagay ay ipinanganak ang isang bagong bagay. Isang mas mataas na bagay. Kung tunay kang nakatuon na gawin ang mga hakbang na ito, kung determinado kang maghanda para sa pag-ibig na karapat-dapat mo at na ginagabayan na tungo sa iyo, pindutin ang button ng subscribe at i-activate ang kampana ngayon. Magpapatuloy ang mga anghel ng pagpapadala ng mahahalagang mensahe. Mga mensaheng kakailanganin mong marinig sa iyong landas sa pamamagitan ng channel na ito. At kailangan mong tanggapin ang mga ito. Bawat mensahe ay isang piraso ng banal na puzzle na binubuo para sa iyong buhay. Hakbang 3. Itaas ang iyong vibrasyon ng may kamalayan. Ipinapaliwanag sa akin ng mga anghel na ang lahat sa universo ay vibrasyon. Ito ay enerhiya sa paggalaw. Ang tunay na pag-ibig, ang malalim at nagbabagong pag-ibig na tinatawag mo tungo sa iyo, ay umaatungal sa napakataas na dalas. Upang akitin ito, upang umayon dito, kailangan mong itaas ang iyong sariling vibrasyon. Hindi mo mahuhuli ang isang signal ng radyo kung ang iyong receiver ay nakatono sa ibang dalas. Paano mo itataas ang iyong vibrasyon? Narito ang mga pinakamakapangyarihang paraan. Una, magsanay ng pasasalamat araw-araw, lalo na sa paggising at bago matulog. Ang pasasalamat ay isa sa mga emosyon ng pinakamataas na vibrasyon na umiiral.
Magpasalamat para sa lahat ng mayroon ka na. Ang iyong buhay, ang iyong kalusugan, ang iyong tahanan, ang pagkain sa iyong mesa, ang mga aralin na natutunan mo. At narito ang pinakamakapangyarihang bahagi. Magpasalamat para sa pag-ibig na paparating sa iyo. Magpasalamat na parang nandito na ito. Sabihin, salamat, salamat, salamat para sa magandang pag-ibig na ginagabayan tungo sa akin. Pangalawa, alagaan ang iyong banal na templo na iyong katawan. Kumain ng mga pagkain na nagpapakain hindi lang sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong kaluluwa. Piliin ang mga sariwang pagkain, natural, puno ng buhay. Igalaw ang iyong katawan sa mga paraan na nagpaparamdam sa iyong mabuti, hindi bilang parusa, kundi bilang pagdiriwang ng pagiging buhay. Sumayaw, maglakad sa kalikasan, mag-stretching, huminga ng malalim, magpahinga ng sapat. Ang iyong katawan ay ang sasakyan ng iyong kaluluwa sa mundong ito. Tratuhin ito ng paggalang at pag-ibig na karapat-dapat nito. Pangatlo, paligiran ng iyong sarili ng kagandahan. Makinig ng musika na nagpapataas ng iyong espiritu, hindi musika na nagpaparamdam sa iyong malungkot o galit. Gumugol ng oras sa kalikasan, obserbahan ang mga bulaklak, ang mga puno, ang langit. Pahalagahan ang sining na gumagalaw sa iyo. Lumikha ng kagandahan sa iyong espasyo, kahit simpleng bagay lamang tulad ng pagkakaroon ng sariwang bulaklak sa iyong bahay o pananatiling malinis at maayos ang iyong espasyo. Pang-apat, at ito ay kritikal, magsalita ng may kabaitan sa iyong sarili. Ipinapakita sa akin ng mga anghel na marami sa inyo ay nagsasalita sa inyong sarili ng mga paraan na hindi ninyo kailanman sasabihin kahit sa inyong pinakamasamang kaaway. Mga parirala tulad ng tanga ako. Hindi ako kailanman makakahanap ng pag-ibig. May mali sa akin. Hindi ako sapat. Bawat isa sa mga pariralang ito ay parang sumpa na inihahagis mo sa iyong sarili. Kailangan mong sirain ang pattern na ito ngayon. Kapag natuklasan mong negatibo kang nagsasalita sa iyong sarili, huminto ka agad. Huminga. At palitan ang kaisipang iyon ng isa na may pag-ibig sa sarili. Sa halip na, hindi ako kailanman makakahanap ng pag-ibig, sabihin, ang perpektong pag-ibig para sa akin ay hinahanap ako sa sandaling ito. Sa halip na, hindi ako sapat, sabihin, ako ay eksakto kung ano ang kailangan kong maging sa sandaling ito ng aking landas. Hakbang 4. Maglarawan ng may kalinawan at emosyon. Ang hakbang na ito ay napakakapangyarihan na maaari nitong literal na baguhin ang takbo ng iyong buhay kung gagawin mo ito ng tama at patuloy. Ipinapakita sa akin ng mga anghel na ang visualization ay hindi lamang pangarap habang gising. Ito ay isang sinaunang espiritual na teknolohiya upang sama-sama mong likhain ang iyong katotohanan kasama ng universo. Narito ang gusto ng mga anghel na gawin mo. Bawat umaga, bago suriin ang iyong telepono, bago isipin ang lahat ng iyong mga responsibilidad sa araw, maglaan ng 5 banal na minuto para sa pagsasanay na ito. Ipumikit. Huminga ng malalim. At ngayon, huwag subukang isipin ang pisikal na mukha ng iyong tunay na pag-ibig dahil nilililimitahan nito ang mga posibilidad ng universo. Sa halip, tumuon sa kung paano ka nararamdaman sa tabi niya. Isipin at damdamin ang malalim na kapayapaan ng pagiging kasama ng isang taong lubos kang naiintindihan. Damdamin ang sumasabog na kagalakan ng pagtawa kasama sa mga pinakasimpleng bagay.
Damdamin ang pagnanasa at magnetikong atraksyon na umiiral sa pagitan ninyo. Damdamin ang seguridad ng pagkakaalam na ang taong ito ay nakatuon sa iyo, na pinipili ka niya bawat araw, na tunay kang nakikita niya. Damdamin ang kalayaan ng pagiging lubos na ikaw mismo nang walang maskara o pagkunwari. Damdamin ang init ng kanyang yakap, ang kahinhinan ng kanyang tingin, ang tiwala na maging mahina ng walang takot. Damdamin kung paano lumalaki ang iyong puso sa kanyang presensya. Damdamin kung paano ka nagiging mas magandang bersyon ng iyong sarili, hindi dahil hinihiling ng taong iyon na magbago ka, kundi dahil ang pag-ibig niya ay nag-inspire sa iyong lumaki. Damdamin ang lahat ng emosyong ito ngayon, na parang nandito na ang mga ito sa iyong buhay. Ang iyong subconscious na isip at ang universo ay hindi makakilala sa pagitan ng isang karanasang maliwanag na iniisip at isang tunay na karanasan. Kapag nadarama mo ang mga emosyong ito ngayon, literal kang nagpapadala ng signal sa universo na nagsasabi, "Handa na ako para dito. Ito ang gusto kong ipahayag." Ang mga anghel ay naghahabi ng iyong hinaharap na katotohanan sa mga sandaling ito ng visualization. Bawat beses na ginagawa mo ang ehersisyong ito, nagtatanim ka ng mga binhi sa hindi nakikitang hardin ng iyong kinabukasan. At ang mga binhiing iyon ay uusbong sa kanilang perpektong sandali. Hakbang BEAM, magtiwala sa banal na timing. Ang hakbang na ito ay marahil ang pinakamahirap para sa tao isipan, ngunit ganap na mahalaga. Namumuhay tayo sa isang kultura ng agarang kasiyahan, kung saan gusto natin ang lahat kahapon pa. Ngunit ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na tumatagal, ang pag-ibig na nagbabago, ay hindi sumusunod sa oras ng tao. Sumusunod ito sa banal na oras, na palaging perpekto. Sinasabi sa akin ng mga anghel na ang pag-ibig ay darating sa perpektong sandali. Hindi kung kailan mo naiisip na dapat itong dumating, kundi kapag kayong dalawa, ikaw at ang espesyal na taong iyon ay tunay na handa. At ang handa ay hindi nangangahulugang perpekto. Nangangahulugan ito na natutunan ninyo ang mga aralin na kailangan ninyong matutunan, na sapat na kayong gumaling upang hindi ulitin ang mga pattern ng nakaraan, na umaatungal kayo sa compatible na dalas. Kung minsan, ipinagpapaliban ng universo ang pagkikita dahil kailangan mong lumaki pa ng kaunti. O dahil kailangan ng taong iyon na lumaki pa ng kaunti. O dahil may isang bagay na kailangan mong maranasan muna na maghahanda sa iyo upang tanggapin ang pag-ibig na iyon ng lubos. Ang mga banal na pagkaantala ay hindi pagtanggi. Ito ay proteksyon at paghahanda. Bitawan ang kontrol kung paano at kailan ito mangyayari. Tumigil sa desperadong paghahanap. Tumigil sa obsessive na pagsuri ng mga dating app. Tumigil sa pagpilit ng mga koneksyon na malinaw na hindi umaagos. Sa halip, mabuhay ng lubos ang iyong buhay. Habulin ang iyong mga hilig. Pagyamanin ang iyong mga pakikipag